Nasa 2 oras din siguro bago kami tuluyang nakatapos na mag-harvest ng aming mga saging. At ngayong araw po ay meron kaming na-harvest na 5 buwig na saba at 9 na buwig na lakatan. At ayun nga, kahit sobrang pagod ay nagawa pa rin ngumiti. Sabi nga nila, gawin nating inspirasyon ang kahirapan upang lalong magpursigi at maabot natin ang ating mga pangarap. Kumusta po kayong lahat? For today's video nga po pala, samahan nyo kami ni Papa na mag-harvest ng aming mga saging. Bali, nagsurvey nga po pala ako nakaraan at nakita ko na marami ng mga gulang na saging na pwede nang harvestin. Kaya nga po ngayong araw ay napagdesisyonan namin na mag-harvest na para naman maibenta at mapakinabangan. Ang harvestin nga pala namin ngayon na saging ay lakatan at saba. Hindi naman ito masyadong marami dahil nga gawa ng masukal at napabayaan na. Kung napapansin nyo nga itong saging na pinuputol ko, ang dahon niya iubos na. Buti na lang nga sa ganyang kasukal at ganyan siya kapayat ay nagawa niya pang magbunga. Bilib na bilib nga si Papa sa mga saging niya dahil kahit masukal daw ay tuloy-tuloy pa rin ang pamumunga. Kaya nga habang nakatingin siya ay hindi niya maiwasang mapasabi ng Kuha ka ng ganyan, kalalaki. habang naglalakad po ay nakita ko naman itong isang saging na meron pang puso kaya tinanggalan ko na rin at pumunta na rin kami dito sa susunod naming puputulin. Medyo malaki din nga po ang buwig nito at maganda din ang bunga kaya naman wala nang paligoy-ligoy at pinutol ko na. Pagkatapos ko ngang maputol ang bunga ay sinunod ko na rin ang puno niya at para makalipat naman sa ibang area. Sabi ko nga kanina hindi ganun kadami ang aming harvestin kaya lang ang agwat kasi ng mga saging na may bunga ay malalayo din talaga. At dito nga sa unahan ay may napansin akong kakaiba at kung tama nga ang aking hinala, ito ay grasya kaya agad ko nang pinuntahan at nang malaman kung ano ba talaga. Sabi ko na nga at hindi ako nagkamali, ito ay grasya o biyaya. Ang ganda nga ng pagkahinog niya kaya naman hindi na tayo nakatiis at kumuha na tayo ng isa. Mas masarap pa rin kasi ang saging kapag sa puno na hinog kumpara sa binibili sa palengke na hindi natin alam kung anong chemical ang kanilang ginagamit para mabilis makapagpahinog ng saging at agad maibenta. Ito na nga at atin ang titikman kung matamis ba talaga. Bali sabi ko nga kay Papa na nagbibideo ay relax lang muna at titirahan ko naman siya. Matapos ko ang kumain ng saging ay pinutol ko na kaagad para naman hindi kami gaanong matagalan at meron pa rin akong lakad. Matapos ko ang putulin ay pinagsama ko na lang silang tatlo para naman walang maiwan at dadaanan na lang namin mamaya. Bali dito na nga pala kami sa aming ukrahan at may isang buwig naman kami ditong puputulin. Ito nga pala yung mga bagong tanim namin na saging na pagkalipas ng 6 months ay tuluyan na ring namunga. Syempre masaya tayo dahil after 6 months ay atin ang mapapakinabangan ng ating pinaghirapan. Bali iniwan ko na lang nga din pala ito dito sa kanyang puno at dadaanan ko na lang mamaya. Sunod nga naming pupuntahan ay yung nandito sa palayan. At ito na nga ang last naming puputulin dito sa bandang dulo bago kami babalik sa bahay. Ito nga pala ang aming puputulin ay pang 5 buwig na. Pinutol ko na rin nga pala agad para matapos na at kami ay maghahakot pa. Matapos ko ang putulin ang bunga, sinunod ko na rin putol itong puno at akin ang itinabi para hindi sagabal sa palay. Matapos ko ang buhatin itong puno ng saging papunta sa tabi, ay agad na nga naming binalikan ang aming mga naputol na saging at nagsimula na kaming maghakot papunta sa bahay. Mano-mano lang din ang paghakot nito at hindi na kami gumamit ng kalabaw dahil hindi din naman dito makakapasok dahil nga merong mga tanim. Iniwan ko na lang din nga pala itong daladala ko dito sa kalagitnaan at binalikan ko muna yung iba na nasa dulo pa. 5 buwig lang naman ito kaya sa tingin ko kaya naman namin to ng isang dalahan. Matapos ko ang iipon lahat ay nagsimula na kaming maghakot. Bali din na lang nga pala ni Papa yung 2 at yung 3 naman na naiwan ay ako ang nagdala. Pagkatapos nga pala naming maghakot ay nagsimula na ulit akong magputol ng saging. Inuna ko na ang putol itong nasa maisan dahil medyo malayo sa bahay. Matapos ko nga itong putulin ay agad na akong bumalik sa bahay at pinutol ko na rin yung iba pang mga gulang na saging na pwede ng pakinabangan. Matapos ko ang putulin ang mga gulang na saging dito sa paligid ng aming bahay ay nagsimula na rin kaming mamutol ng mga saba. Hindi ko na nga pala lahat kinuna ng video at baka ma-full storage na naman ang ating cellphone at baka nga mahirapan naman ako sa pag-edit ng video na ito. Matapos nga naming matiba lahat ay hinakot na agad namin ito papunta sa bahay. Balak nga namin ay stock muna ito sa bahay para naman mahinog at kapag nahinog na saka naman namin ibibenta. Kaya lang medyo matagal at araw pa ang bibilangin bago ito tuluyang mahinog. Pero ayos lang din dahil mas mahal ito kapag hinog
loob na. Nasa 2 oras din siguro bago kami tuluyang nakatapos na mag-harvest ng aming mga saging. At ngayong araw po ay meron kaming na-harvest na 5 buwig na saba at 9 na buwig na lakatan. At ayun nga, kahit sobrang pagod ay nagawa pa rin ngumiti. Sabi nga nila, gawin nating inspirasyon ang kahirapan upang lalong magpursigi at maabot natin ang ating mga pangarap. At dahil nga isa ka sa nagpatapos ng bidyong ito, maraming salamat sa iyo at sa suporta mo. Syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan na i-like ang bidyong ito at mag-subscribe at mag-iwan ka ng comment. So yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli, paalam!